Iyan ba ang itinuro sa iyo ng tatay mong karpintero, Mireya? Ang magnakaw sa pamilyang nag-ahon sa iyo sa putik. Mula sa araw na ito, hindi mo na muling makikita ang aking apo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Bumaba ang matalim na boses ni Doña Celina Montemayor sa mataas na kisame ng silid dasalan na tila latigo na humagupit sa buong pagkatao ni Mireya. Ang hangin sa loob ng marangyang silid ay mabigat sa amoy ng mamahaling kandila at mga sariwang liryo, ngunit mas mabigat ang mapanghusgang katahimikan ng mga kamag-anak na nakapaligid sa kanila. Nakatayo si Mireya sa gitna ng silid, nanginginig ang mga tuhod sa ilalim ng kanyang simpleng beige na bestida, habang hawak pa rin ang kanyang bagong tanggap na parangal. Biglang lumapit si Lucio, ang kanyang asawa, sa loob ng 8 taon. Walang bakas ng pagmamahal sa mga mata nito, kundi purong kahihiyan at galit. Marahas nitong hinablot mula sa nanginginig na mga kamay ni Mireya ang gintong National Conservation Award na kabibigay pa lamang sa kanya sa Maynila. Hindi mo ito karapat-dapat hawakan, ginawa mo lang kaming katawa-tawa sa buong Iloilo. Galit na sigaw ni Lucio bago malakas na ibinalibag ang tropeyo sa malamig at makintab na sahig na marmol. Ang tunog ng nababasag na ginto at kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, parang putok ng baril. Kasabay ng pagkakadurog ng tropeyo ay ang pagkakadurog din ng puso ni Mireya. Ang 8 taon ng kanyang sakripisyo, ang mga gabing walang tulog sa paglanghap ng alikabok ng kahoy upang iguhit ang bawat detalye ng restorasyon ng katedral, at ang pagtitiis sa bawat patong ng pang-aapi ng pamilyang ito, lahat ay naging basura na lamang sa sahig sa isang kurap ng mata. Dapat sana ay gabi ito ng kanyang tagumpay. Kagagaling lang niya sa Maynila upang iuwi ang pinakamataas na parangal para sa isang arkitekto sa bansa. Gusto niyang patunayan kay Doña Celina at kay Lucio na hindi lang siya basta anak ng isang mahirap na karpintero, kundi isang babaeng may sariling halaga at karangalan na karapat-dapat sa kanilang apelyido. Ngunit ang altar ng pamilya, kung saan nagtitipon ang mga mayayaman at makapangyarihang angkan ng Iloilo para sa isang pasasalamat, ay naging entablado ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Narinig ni Mireya ang mararahas na bulungan ng mga kamag-anak na nakasuot ng mamahaling barong at sutlang damit. Sa sulok ng silid nakatayo si Monsignor Esteban, ang kapatid ni Doña Celina at ang pinakamataas na pinuno ng parokya. Hawak nito ang kanyang rosaryo habang ang mukha ay tila isang banal na maskara ng pagkabigo. Ang malamig nitong mga mata ay nakatitig kay Mireya, hindi bilang isang pari na may awa, kundi bilang isang hukom na may nakahandang hatol. Nagsimula ang lahat nang biglang itigil ni Doña Celina ang pagdarasal, hawak ang kanyang dibdib, at humihingal na nagsabing nawawala sa kanyang silid ang singsing na pamana ng pamilya Montemayor, isang ginto at brilyanteng singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang walang babala, itinuro ng matandang babae ang bag ni Mireya na nakapatong sa gilid ng mesa. Bago pa man makapagsalita si Mireya, mabilis na lumapit si Doña Celina at binuksan ang kanyang bag. Doon sa harap ng lahat, hinila nito palabas ang kumikinang na singsing. Sa kabila ng gulat, may isang detalyeng napansin si Mireya: nakasuot si Doña Celina ng manipis na gangtayong gawa sa lace. Bakit magsusuot ng gangtalyo ang kanyang biyenan sa loob ng sarili nitong bahay habang nagdarasal? Ngunit walang oras para mag-isip. Umaling-aungaw ang salitang magnanakaw sa buong silid na tila isang sumpa. Ngunit sa halip na sumuko sa takot, pinunasan ni Mireya ang luha sa kanyang pisngi. Itinayo ng diretso ang kanyang likod at tumitig ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Hindi ako magnanakaw, Doña Celina. Wala akong kinuha sa inyo. Kung talagang galing sa bag ko ang sing-sing na yan, tawagin natin ang mga pulis ngayon din. Ipa-fingerprint natin ang sing-sing na yan para malaman natin kung sino talaga ang humawak doon. Buong tapang na hamon ni Mireya. Ang kanyang tinig, bagamat nanginginig sa sakit, ay nanatiling matatag at puno ng dignidad. Bahagyang namutla ang mukha ni Doña Celina sa ilalim ng makapal nitong kolorete. Tumingin ito kay Monsignor Esteban bago muling humarap kay Mireya. Ang boses ay puno ng pekeng galit. Sinasabi mo bang nagdedelusyon ako? Dinadagdagan mo pa ang kasalanan mo ng kawalan ng galang sa aking pamamahay, sa takot na tuluyang masira ang reputasyon ng pamilya sa harap ng mga kamag-anak at lalo na sa harap ng makapangyarihang Monsignor Marahas na hinawakan ni Lucio ang braso ni Mireya. Bumaon ang mga daliri nito sa balat ng asawa.
Huwag mo kaming bastusin sa harap ni Monsignor Mireya. Umamin ka na lang at humingi ng tawad kay Mama. Utos ni Lucio ang boses ay puno ng takot at karuwagan. Tumingin si Mireya kay Lucio ang lalaking nangakong magtatanggol sa kanya sa harap ng altar ng Diyos. Umamin sa kasalanang hindi ko ginawa, Lucio, asawa kita. 8 taon nating pinagsaluhan ang lahat. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Bulong ni Mireya, basag ang boses sa tindi ng pagkabigo. Ngunit iniwas ni Lucio ang kanyang tingin, hindi kayang tignan ang mga mata ng asawang kasalukuyan niyang ibinibenta para sa sarili niyang kaligtasan. Humakbang pasulong si Monsignor Esteban, hawak pa rin ang krus ng kanyang rosaryo. Ang kanyang boses ay malalim at tila may banal na autoridad. Ang kasalanan ay may parusa, Lucio. Ngunit ang mas masakit ay ang paglapastangan sa tiwala at karangalan ng pamilyang kumalinga sa kanya. Hindi natin maaaring hayaan ang ganitong karumihan sa loob ng isang sagradong tahanan. Kinuha ni Doña Celina ang pagkakataong iyon upang ibigay ang huling hatol. Ilabas ang babaeng iyan, at mula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng karapatang makita ang aking apo. Hindi ko hahayaang lumaki si Baste sa ilalim ng impluensya ng isang magnanakaw. Bago pa man makasigaw si Mireya, 2 malalaking gwardya ng pamilya Montemayor ang humawak sa kanyang mga balikat. Sinubukan niyang pumalag, ngunit wala siyang lakas laban sa kanila. Kinaladkad siya palabas ng marangyang pasilyo, lampas sa mga nakasabit na larawan ng mga ninuno ng mga Montemayor na tila ba nakangiti sa kanyang pagbagsak. Isang biglaang bagyo ang sumiklab sa labas ng mansyon sa Iloilo. Agad na nabasa ng malamig at malakas na ulan ang buong pagkatao ni Mireya nang itulak siya ng mga gwardya palabas ng malaking pinto. Nadapa siya sa matatalim na graba ng daanan habang sa likod niya ay nagsimulang sumara ang mabibigat at matataas na bakal na gintong gate ng mansyon. Sa pamamagitan ng salaming pinto ng foyer, nakita ni Mireya ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Baste. Umiiyak ang bata, hinahampas ng maliliit nitong kamay ang salamin habang sumisigaw ng nanay-nanay. Huwag niyo po siyang paalisin. Ngunit mabilis na hinila ng kamay ni Doña Celina ang bata pabalik sa dilim ng mansyon. Ang mabigat na bakal na gate ay sumara ng may malakas na kalansing na tuluyang naghiwalay kay Mireya sa kanyang anak, sa kanyang karangalan at sa kanyang buhay, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang nag-iisang katawan sa gitna ng madilim na gabi. Umagaw sa pansin ng nanginginig na si Mireya ang malamig na liwanag ng kanyang cellphone. Subalit hindi iyon tawag o mensahe ng paumanhin mula kay Lucio. Isang automatiko at opisyal na abiso mula sa bangko ang bumalandra sa screen. Ang kanyang access sa kanilang joint account ay tuluyan ng hinarangan. Nangangatog ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa ilalim ng maliit na silungan ng isang saradong sari-sari store. Bawat patak ng ulan ay tila karayom na bumabaon sa kanyang balat, ngunit walang mas sasakit pa sa katotohanang bawat pinto ng kanyang buhay ay isa-isang isinasara sa kanya ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Sinubukan niyang tawagan muli si Lucio, 1 ring, 2 ring, bago biglang naputol ang linya at napunta sa isang malamig na boses na nagsasabing hindi na maaaring maabot ang numerong iyon. Hinarangan na siya ng lalaking nangako sa harap ng altar na magiging kanlungan niya sa hirap at ginhawa. Kinaumagahan, bagaman may sakit ang katawan at puyat ang mga mata, naglakad si Mireya patungo sa opisina ng proyekto ng restorasyon sa San Sebastian. Umaasa siyang ang kanyang trabaho ang kaisa-isang bagay na pinagbuhusan niya ng talino at pawis ang magliligtas sa kanya mula sa ganitong kawalan. Ngunit bago pa man siya makatapak sa pintuan ng opisina, hinarangan na siya ng 2 gwardya. "Pasensya na po, Ma'am Mireya, may utos po mula sa itaas," sabi ng isa sa mga gwardya habang umiiwas ng tingin sa kanya dahil sa hiya. Itinuro ng gwardya ang isang opisyal na papel na nakapaskil sa salaming pinto. Isa itong memorandum mula sa opisina ng lokal na pamahalaan at ng diocese na nilagdaan mismo ni Monsignor Esteban bilang kinatawan ng simbahan. Suspendido si Mireya sa kanyang tungkulin bilang punong arkitekto dahil sa issue ng integridad at moralidad. Nanuyo ang lalamunan ni Mireya. Ang kanyang pangarap, ang diwa ng kanyang pagiging arkitekto na pinagsikapan niyang buuin sa loob ng maraming taon ay ninakaw sa kanya sa pamamagitan ng isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan.
Habang nakatayo sa labas, narinig niya ang bulong-bulungan ng mga nagdaraang tao. Isang babae ang tumitingin sa kanya habang may binabasa sa cellphone nito. Kinuha ni Mireya ang sariling telepono at binuksan ang lokal na pahina ng balita sa social media. Ang unang balitang lumabas ay may malaking pamagat. Kilalang arkitekto huli sa aktong pagnanakaw ng pamana ng pamilya Montemayor. May kasama pa itong malabong larawan niya habang kinakaladkad palabas ng mansyon kagabi. Napakabilis. Nangyari ang insidente hating gabi kagabi, ngunit bago sumapit ang alas 8 ng umaga, ay may ganap ng ulat ang media. Napagtanto ni Mireya ang isang nakakakilabot na katotohanan, hindi ito bigla ang pangyayari. Ang pag-atake sa kanyang pangalan ay isang planadong bitag na matagal nang inihanda upang tuluyan siyang ilibing sa putik at alisin ang kanyang karapatang humawak sa pondo ng simbahan. Bago tuluyang lisanin ang lungsod, pumunta si Mireya sa isang ATM sa kanto upang kumuha ng kahit kaunting pera para sa pamasahe at pagkain. Ngunit nang ipasok niya ang kanyang card, lumabas sa screen ang salitang "Card blocked. Please contact your branch." Wala siyang kahit isang piso sa kanyang pitaka maliban sa ilang barya na natira sa kanyang bulsa mula sa biyahe niya noong isang araw. Ang lahat ng perang pinagtrabahuhan niya, ang lahat ng kanyang ipon na inilagay niya sa account para sa kinabukasan ng anak na si Baste ay kinuha na ng pamilyang walang kabusugan. Wala nang ibang mapupuntahan, sumakay si Mireya sa huling biyahe ng jeepney patungo sa bayan ng Gimbal, ang baybaying bayan kung saan matatagpuan ang lumang talyer ng kanyang namayapang ama. Habang umaandar ang sasakyan, hinaplos ng nanginginig na mga daliri ni Mireya ang basang tiket ng jeepney. Pinatuyo niya ito sa kanyang palad, maingat na itinupi na tila ba isang mamahaling kayamanan. Naalala niya noong bata pa siya, noong isinasama siya ng kanyang tatay na si Manuel sa talyer nito. Noong mga panahong iyon, wala silang kotse, ngunit tuwing sumasakay sila sa jeepney, palaging pinupunasan ng kanyang tatay ang upuan para sa kanya at sinasabing, ang bawat sentimo na ibinabayad nila ay galing sa malinis at marangal na trabaho. Pumatak ang luha ni Mireya sa basang papel. Tatay, bulong niya sa hangin. Ipinagtatako ang pangalan mo pero bakit napakahirap? Sumapit ang dilim nang makarating siya sa gimbal. Ang amoy ng dagat at ang pamilyar na halimuyak ng pinaglalagariang kahoy ay pansamantalang nagbigay sa kanya ng kapayapaan habang tinatahak ang madilim na daan patungo sa lumang talyer ng kanyang tatay. Ang talyer ay isang simpleng estruktura ng kahoy at yero tahimik at nababalot ng alikabok ng nakaraan. Subalit bago pa man niya mabuksan ang pinto, napansin niyang bahagyang nakasira ang kandado. May kakaibang tunog mula sa loob, tunog ng mga papel na kinakaluskos at mga lasi na binubuksan sa gitna ng kadiliman. May tao sa loob. Mabilis na pumasok si Mireya at kinapa ang switch ng ilaw sa dingding. Nang bumukas ang fluorescent na ilaw, isang mabilis na anino ng isang lalaking naka-jacket ang lumundag palabas sa bintana sa likod. Sino ka mo? Sigaw ni Mireya, ngunit ang taming narinig niya ay ang mabilis na yabag ng mga paa na papalayo sa mabuhanging baybayin. Humahangos na lumapit si Mireya sa mesa ng kanyang ama. Ang mga lumang folder at mga blueprint ay nagkalat sa sahig. Ngunit sa tabi ng nagulong mesa, may isang bagay na naiwan ang tumatakbong magnanakaw. Isang maliit na plastic paper clip na kulay berde na may tatak ng Diocese ng Iloilo, ang tanging clerical na kagamitan na ginagamit lamang sa personal na tanggapan ni Monsignor Esteban. Dumaluhong ang hampas ng alon sa pampang, sumasabay sa sipol ng malamig na hangin na lumulusot sa mga siwang ng lumang talyer sa gimbal. Sa gitna ng masukal at madilim na gabi, nakatayo si Mireya na hawak ang berdeng paperclip na may tatak ng Diocese. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit sa likod nito ay ang pamilyar na halimuyak ng pinatuyong kahoy barnis at alikabok ng lagari mga amoy na nagpabalik sa kanya sa mga bisig ng kanyang yumaong ama. Nagsimula siyang mag-ayos. Isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na papel folder at mga lumang kasangkapan sa sahig na may dumi ng sapatos ng estrangherong pumasok ng walang pahintulot. Nang may ayos ang mesa, lumapit siya sa maliit na altar sa sulok ng talyer. Naroon ang isang lumang larawan ng kanyang tatay na si Manuel Santos, nakangiti habang hawak ang isang katam.
Nag-alay siya ng maikling dasal, humihingi ng gabay sa gitna ng unos na bumubura sa kanyang dangal at naglayo sa kanya sa kanyang anak. Habang pinupunasan niya ang alikabok sa ibabaw ng lumang mesa, napansin niya ang ilalim kung saan nakalagay ang malaking lagaring de motor. Doon sa ilalim ng makapal na bloke ng kahoy na ginamit bilang patungan ay may bahagyang nakausling bahagi ng isang kahon. Naalala ni Mireya ang kwento ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito tungkol sa isang lihim na taguan kung saan nito inilalagay ang pinakamahahalagang dokumento ng mga nagdaang proyekto. Mabilis niyang inilipat ang mabigat na bloke ng kahoy at hinila ang isang lumang kahon na gawa sa matigas na nara. May dalawang day ang kahong ito. Nang pindutin niya ang isang nakatagong kahoy na trangka. Sa loob bumukas ang ilalim na bahagi nito. Doon ay nakalagay ang isang lumang kwaderno na may pabalat na kupas na balat, may selyo ng alikabok at amoy ng lumang papel. Ito ang personal na talaarawan ng kanyang tatay sa mga proyekto nito. Ang pabalat ay gawa sa magaspang at kulubot na balat ng hayop na may kulay madilim na tsokolate. Ang bawat pahina ay sulat kamay gamit ang lumang tinta na kulay asul na bahagyang kumupas na sa pagdaan ng panahon. Nakahilig ang mga letra sa kanan at may mga guhit ng mga detalye ng estruktura sa gilid. Nanginginig ang mga kamay ni Mireya habang binubuksan ang mga pahina. Nang makarating siya sa gitnang bahagi, pumalandra sa kanya ang mga detalyadong sketch ng San Sebastian Cathedral. Mula sa restorasyon nito, 30 taon na ang nakarating. Nakasulat doon sa sulat kamay ng kanyang ama, ang pader sa kanlurang bahagi ng katedral ay naglalaman ng lihim na taguan ng mga lumang dokumento ng parokya. Huwag na huwag gigibayin ang pader na ito dahil ito ang nagsisilbing pangunahing suporta sa load ng buong arko at kisame ng simbahan. Napatitig si Mireya sa guhit. Ipinapakita roon na ang buong bigat ng bubong ng katedral ay nakasalalay sa pundasyon ng partikular na pader na iyon. Kung gigibain ang pader na ito tulad ng planong gawing mall ng pamilya Montemayor, guguho ang buong katedral sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahang inilapit ni Mireya ang kanyang mukha sa lumang kwaderno pagkatapos ay kinuha ang lumang kahoy na ruler ng kanyang tatay na nakapatong sa mesa. Inilapat niya ang kanyang pisngi sa mon na kahoy na ramdaman ang lamig at ang pamilyar na amoy ng langis na ginagamit ng kanyang tatay sa mga kagamitan nito. Para bang naramdaman niya ang malalaki at magagaspang na kamay ng kanyang ama na nakapatong sa kanyang balikat, bumubulong na huwag siyang susuko dahil ang katotohanan ay tulad ng matigas na kahoy, maaring mabasag, ngunit hindi kailanman mabubulok. Ngunit nang buklatin pa niya ang susunod na pahina, napansin niyang may bahaging pinunit. Isang kalahating pahina na lamang ang natira, ngunit sa ibabang bahagi nito ay may pirma ng isang tao, L. Montemayor. Ito ang pirma ng yumaong tatay ni Lucio si Lorenzo Montemayor. Isang kasunduan ang nakasulat doon 30 taon na ang nakalipas na nagbabawal sa pamilyang Montemayor na hawakan o baguhin ang pader na iyon nang walang pahintulot ng arkitekto at ng diocese. Naintindihan na ni Mireya. Ang kwadernong ito ay hindi lamang talaarawan ng isang karpintero. Ito ay isang legal at siyentipikong katibayan na maaring pumigil sa pamilya Montemayor na sirain ang cathedral para sa kanilang pansariling interes. Ito ang dahilan kung bakit may nag-utos na pasukin ang talyer ng kanyang tatay upang hanapin at sirain ang kwadernong ito bago pa man niya ito mahanap. Niyakap ni Mireya ang kwaderno sa kanyang dibdib. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matatag at nag-aapoy na determinasyon. Ipagtatanggol niya ang katedral, ang alaala ng kanyang ama at ang sarili niyang dangal. Biglang bumasag sa katahimikan ng gabi ang sunod-sunod at malalakas na kumatok sa pintuan ng talyer. Tok, tok, tok. Napatayong mabilis si Mireya at itinago ang kwaderno sa kanyang likod habang pigil hiningang nakatingin sa lumang pinto. Isang tinig ng babae ang marahang sumigaw mula sa labas. Mireya, alam kong nariyan ka sa loob. Alam kong wala kang kasalanan. Buksan mo ang pinto, kailangan nating mag-usap. Kung iniisip mo na isa lamang itong tipikal na gulo sa pagitan ng biyenan at manugang napakanaiba mo, Mireya. Panimula ni Tala sabay ngiti ng mapait habang sumisilip sa siwang ng pinto. Dahan-dahang binuksan ni Mireya ang pinto
nang makilala ang mukha ng babae sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Si Tala ito, isang matapang at kilalang mamamahayag sa Iloilo na madalas niyang makita sa mga press conference ng munisipyo. Kilala si Tala sa pagiging direkta, medyo madungis ang reputasyon sa mata ng mga elitista dahil sa kanyang matatalas na artikulo, ngunit iginagalang ng mga karaniwang tao. Kabaligtaran siya ng mahinhin at maingat na si Mireya. Pumasok si Tala at mabilis na isinara ang pinto. Pagkatapos ay inilapag ang kanyang helmet sa mesa ng talyer. Bakit ka narito, Tala? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Tanong ni Mireya, nakahanda pa ring protektahan ang kwaderno ng kanyang ama sa likod ng kanyang likod. Humugot ng malalim na hininga si Tala habang pinagmamasdan ang nagulong talyer. Hindi lang ikaw ang may atraso sa mga Montemayor, Mireya. Ang tatay ko pinuwersa nila sa utang at sinira ang reputasyon hanggang sa piliin niyang kitlin ang sariling buhay 5 taon na ang nakalipas. Alam ko kung paano maglaro ang pamilyang iyan. At nang mabalitaan ko ang nangyari sa iyo kagabi, alam kong hindi ka magnanakaw. Biktima ka ng kanilang maruming laro. Inilabas ni Tala mula sa kanyang bag ang isang malaking brown envelope at inilatag ang isang blueprint sa ibabaw ng mesa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kanilang paalisin, sabi ni Tala habang itinuturo ang mga plano. Lumapit si Mireya at tinitigan ang papel. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang blueprint na nakalatag ay ang opisyal na plano para sa San Sebastian Cathedral na isinumite ng kumpanya ng konstruksyon ni Lucio sa tanggapan ng pamahalaang panglungsod. Nakatatak doon ang approval ng diocese at pirmado mismo ni Monsignor Esteban. Ngunit hindi ito ang plano na iginuhit ni Mireya. Ang kanyang orihinal na disenyo na naglalayong panatilihin ang makasaysayang hardin at ang pader sa kanluran ay tuluyan ng binura. Sa kapalit nito, isang dambuhalang 4 na palapag na komersyal na mall ang itatayo na nakakabit mismo sa gilid ng lumang cathedral na wawasak sa orihinal na pundasyon nito. Binago ni Lucio ang plano ko. Bulong ni Mireya halos hindi makapaniwala. Nangako siya sa akin. Nangako siyang rerespetuhin niya ang kasaysayan ng simbahan. Ang pangako ng isang Montemayor ay kasinungalingan lamang na binalot sa magandang salita, tugon ni Tala matalas ang bawat bigkas. Kailangan nila ang pondo ng gobyerno at ang puhunan ng mga dayuhang investor para sa mall na ito. Ngunit alam nilang kapag nanatili ka bilang punong arkitekto at auditor ng pondo, hinding-hindi mo papayagan ang paggiba sa lumang pader. Tiningnan ni Mireya ang petsa ng pag-aproba sa Peking Blueprint. 1 linggo bago ang gabi ng pasasalamat kung kailan siya pinaratangan ng pagnanakaw. Isang mapait na katotohanan ang gumising sa kanyang isipan. Ang pagkawala ng singsing, ang pag-atake sa kanyang integridad, at ang marahas na pagpapaalis sa kanya ay hindi reaksyon sa pagnanakaw. Lahat ng iyon ay isang maingat at kalkuladong dula upang alisin sa kanya ang legal na kapangyarihan na pigilan ang paggiba sa katedral. Ginawa siyang biktima upang malayang maitayo ni Lucio at ng kanyang pamilya ang kanilang proyektong pangnegosyo. Katahimikan ang bumalot sa talyer. Nakita ni Tala ang panghihina sa mga mata ng arkitekto. Lumapit siya sa isang sako at umupo sa tabi ni Mireya. Inabot niya ang isang pirasong pandesal na binalot sa lumang dyaryo na binili niya kanina sa sari-sari store. Kumain ka muna, marahang sabi ni Tala na wala ang tapang sa kanyang boses at napalitan ng tunay na pakikiramay. 2 babaeng pinalayas at siniraan ng lipunan. Kailangan nating magpalakas kung gusto nating lumaban. Hinati ni Tala ang pandesal at ibinigay ang kalahati kay Mireya. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng gasera, kinain ni Mireya ang simpleng tinapay habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Noon lang siya nakaramdam ng tunay na pagkalinga mula nang pumasok siya sa pamilya Montemayor. Salamat, Tala, sabi ni Mireya habang pinupunasan ang kanyang mukha. Hindi ko hahayaang sirain nila ang katedral. At mas lalong hindi ko hahayaang lumaki ang aking anak sa piling ng mga taong walang kaluluwa. Iyan ang gusto kong marinig. Ngumiti si Tala. May plano ako kung paano natin pasasukin ang kanilang mga transaksyon pero kailangan natin ng mga dokumento sa loob mismo ng tanggapan ng parokya. Bago pa man sila makabuo ng detalyadong plano, biglang tumunog ang telepono ni Tala.
Isang mabilis na babala mula sa kanyang impormante sa loob ng mansyon ng mga Montemayor. Nanlaki ang mga mata ni Tala habang binabasa ang mensahe. Tumingin siya kay Mireya na may halong takot at pag-aalala. Mireya, si Baste. May mataas na lagnat daw ang bata mula pa kaninang umaga. Pero ayaw siyang ipadala ni Doña Celina sa malaking ospital dahil natatakot siyang pagkaguluhan ng mga reporter ang mansyon pagkatapos ng iskandalo mo kagabi. Tumayo si Mireya na itapon ang hawak na tinapay habang ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang buhay, ay pinagkakaitan ng tulong medikal dahil lamang sa huwad na karangalan ng pamilyang iyon. Isang tuyot na dahon ng mangga ang dahan-dahang nalaglag sa balikat ni Mireya habang nakakubli siya sa likod ng lumang pader na bato ng mansyong Montemayor. Nababalutan ng lumot ang malamig na pader, ngunit mas malamig ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo habang pinagmamasdan ang paligid. Nakasuot siya ng maluwag na jacket ng isang delivery rider at isang helmet upang itago ang kanyang mukha mula sa mga mata ng mga gwardiya sa paligid. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng gamot na binili niya gamit ang huling pera ni Tala, umaasang makakahanap ng paraan upang maiabot ito sa loob para sa kanyang may sakit na anak. Sumilip si Mireya sa maliit na siwang ng bakal na bakod na nakapalibot sa malawak na hardin. Sa banayad na liwanag ng hapon, nakita niya si Baste. Nakaupo ang kanyang anak sa isang wheelchair sa balkonahe, namumutla ang maliliit nitong labi at nakapatong ang ulo sa isang unan. May nakakabit na basang tuwalya sa noo nito habang nakapikit ang mga mata sa panghihina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang taltalin ang bakod, tumakbo patungo sa balkonahe at yakapin ang kanyang anak upang ibigay ang init ng pagmamahal ng isang ina. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pag-iyak o paggawa ng gulo ngayon ay magiging dahilan lamang upang tuluyan siyang ipakulong ng mga Montemayor at walang matitira upang ilaban ang bata. Kumuyom ang kanyang mga palad sa bakal na bakod hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Bumukas ang pinto sa likod ng kusina. Lumabas si Nanay Luisa, ang matandang tagapamahala ng bahay na nagpalaki rin kay Lucio, dala ang isang malaking plastik ng basura. Agad na lumapit si Mireya sa gate sa likod kung saan karaniwang nagtatapon ng basura ang matanda. Nang marinarig ni Luisa ang kaluskos, lumingon ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang mga mata ni Mireya sa ilalim ng helmet. Akala ni Mireya ay sisigaw ito, ngunit sa halip na pahawak si Luisa sa kanyang dibdib at mabilis na binuksan ang maliit na pinto ng gate sa likod. Hinila niya si Mireya patungo sa madilim at masukal na sulok sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga upang hindi sila makita ng mga CCTV camera sa tapat. Diyos ko, Mireya. Bulong ng matanda, nanginginig ang boses habang umaagos ang luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Bakit ka nagbalik? Kung makita ka ni Doña Celina, ipapahuli ka niya sa mga pulis. Si Baste, Nanay Luisa, may mataas na lagnat ang anak ko. Nangangatal ang boses ni Mireya habang iniaabot ang kahon ng gamot. Pakisuyo, ibigay mo ito sa kanya nang walang nakakaalam. Huwag niyo siyang pabayaan. Humagulgol si Luisa, ngunit agad nitong tinakpan ang sariling bibig upang hindi lumikha ng ingay. Kinuha niya ang gamot at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Mireya. Ang mga kamay ng matanda ay magagaspang at nanginginig sa takot at sa matinding dusa ng konsensya. Patawarin mo ako, Mireya. Patawarin mo ako, bulong ng matanda. Patawarin mo ako sa ginawa ko kagabi. Hindi ko gustong gawin iyon, ngunit wala akong pagpipilian. Nanigas ang buong katawan ni Mireya sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Nanay Luisa? Ako, ako ang naglagay ng singsing sa bag mo. Pag-amin ni Luisa habang lalong humihigpit ang hawak sa mga kamay ni Mireya. Inutusan ako ni Doña Celina. Sabi niya kung hindi ko gagawin, palalayasin niya ang pamilya ng anak ko sa lupang sinasaka nila sa probinsya. Wala akong magawa, Mireya. Ngunit si Monsignor Esteban talaga ang nagplano ng lahat. Tila gumuho ang natitirang tiwala ni Mireya sa narinig. Ang pamilyang itinuring niyang sarili ang simbahang kanyang pinaglingkuran ay nagtulungan upang sirain ang kanyang buhay gamit ang pinakamaruming paraan. Mabilis na dinukot ni Luisa ang isang maliit na memory card mula sa bulsa ng kanyang apron
at puwersahang inilagay ito sa palad ni Mireya. Mireya, malapit na akong mamatay. May sakit ako sa puso at ayokong humarap sa may kapal na may dalang ganitong kabigat na kasalanan. Umiiyak na paliwanag ng matanda. Yan ang memory card ng aking telepono. Lihim kong inirecord ang usapan ni na Doña Celina at Monsignor Esteban sa silid aklatan bago kanila pinaratangan kagabi. Narinig ko silang nag-aaway kaya binuksan ko ang voice recorder ng telepono ko bago pumasok upang magsilbi ng tsaa. Nanginginig ang puso ni Mireya habang nakatitig sa maliit na piraso ng plastic sa kanyang palad. Ito ang kanyang kaligtasan. Ito ang magbabalik sa kanya kay Baste at magpapatunay sa kanyang kawalan ng sala. I-play mo yan, Mireya, giit ni Luisa sa nagmamadaling tinig. Narinig ko si Monsignor. Sabi niya, kapag nanatili ka at sinimulan mo ang pag-audit sa pondo ng parokya, malalaman ng lahat na ang pondo para sa Yolanda Relief na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ay matagal na niyang kinuha at ibinulsa. Ginamit niya ang pondo para bayaran ang mga utang ng pamilya Montemayor sa kampanya ni Lucio. Kailangan kanilang sirain para hindi mabunyag ang kanilang krimen. Kumulo ang dugo ni Mireya. Hindi lamang pala ito simpleng away pamilya. Ito ay isang dambuhalang sindikato ng korupsyon na gumagamit ng pangalan ng Diyos at ng katedral upang pagtakpan ang kanilang kasakiman at siya ang ginawang sakripisyo upang manatiling malinis ang kanilang mga mukha sa publiko. Salamat, Nanay Luisa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo, bulong ni Mireya habang maingat na itinatago ang memory card sa pinakamalalim na bulsa ng kanyang jacket. Umalis ka na, anak. Alagaan mo ang sarili mo, payo ng matanda habang itinutulak siya patungo sa gate. Ibibigay ko ang gamot na ito kay Baste nang walang nakakakita. Ngunit bago pa man maihakbang ni Mireya ang kanyang paa palabas ng gate, isang malakas na tunog ng busina ng kotse ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Kasabay nito ang marahas na pagbuka ng malaking gate ng garahe. Ang liwanag ng dalawang dambuhalang headlight ng isang mamahaling SUV ay direktang tumama sa gate sa likod, direktang tumutok sa kinalalagyan ni Mireya at ni Nanay Luisa, habang ang makina ng sasakyan ni Lucio ay umuugong na papalapit sa kanila. Gumalaw ang dambuhalang anino ng SUV ni Lucio habang unti-unting namamatay ang ugong ng makina nito. Ngunit ang matinding liwanag ng headlight ay nanatiling nakatutok kay Mireya. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo sa likod bahay ng mansyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Lucio. Bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat nang makilala ang pamilyar na pangangatawan ng kanyang asawa sa ilalim ng helmet ng delivery rider katabi si Nanay Luisa na nanginginig sa takot. Mabilis na lumapit si Lucio, hinawakan ang braso ni Mireya at hinila ito palayo sa liwanag ng headlight. Mireya, ano bang ginagawa mo rito? Nababaliw ka na ba? Bulong ni Lucio, ang boses ay puno ng kaba habang pabalik-balik ang tingin sa mga bintana ng mansyon. Kung makita ka ni Mama rito, hindi siya magdadalawang isip na tumawag ng pulis. Tiningnan siya ni Mireya nang may matinding puot at pagkabigo. Wala akong pakialam sa pulis, Lucio. Narito ako para sa anak ko. May sakit si Baste. May mataas siyang lagnat, ngunit pinagkakaitan ninyo siya ng maayos na paggagamot dahil lang sa takot kayo sa sasabihin ng mga tao tungkol sa iskandalo ninyo. May personal na doktor si Baste, Mireya. Hindi mo na kailangang makialam, depensa ni Lucio bagamat halata ang pangangatal sa kanyang boses. Personal na doktor. Nakita ko siya sa wheelchair, Lucio, namumutla at mahina kita. Bulyaw ni Mireya, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. At nalaman ko rin ang tungkol sa blueprint ng katedral. Binago mo ang plano ko para lang magtayo ng mall. Ginamit mo ang pamilya mo para sirain ang pangalan ko para lang hindi ko maharangan ang kasakiman ninyo. Tumahimik ka, Mireya. Pakiusap ni Lucio, tila natatakot sa sarili niyang anino habang pilit na nagpapaliwanag. Hindi mo naiintindihan. Para ito sa pamilya natin. Para sa kinabukasan ni Baste. Kailangan nating gawin ito dahil malubha ang sitwasyon ng pananalapi ng kumpanya. Kung hindi matutuloy ang proyekto, mawawala ang lahat sa atin. Ang karangalan ng pamilya Montemayor, ang posisyon ko sa politika, karangalan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mireya.
Ang karangalan ba para sa iyo ay ang magsinungaling magnakaw sa pondo ng simbahan at sirain ang sarili mong asawa? Sapat na ang kalokohang ito. Isang malamig at pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mula sa madilim na pasilyo ng likod ng mansyon, lumabas si Monsignor Esteban. Nakasuot pa rin ito ng kanyang clerical na kasuotan, ngunit walang kahit anong banal sa kanyang anyo. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang armadong bodyguard ng pamilya Montemayor na may hawak na mahahabang baril. Nanigas si Nanay Luisa sa tabi ni Mireya habang si Lucio naman ay agad na napaatras at yumuko bilang tanda ng paggalang sa kanyang tiyuhin. Monsignor. Bulong ni Lucio halatang nanginginig ang buong katawan sa takot sa presensya ng makapangyarihang pinuno ng simbahan. Tumingin si Monsignor Esteban kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang piraso ng yelo na walang anumang emosyon. Mireya Santos, o dapat ko bang sabihing dating kasapi ng pamilyang ito? Ang iyong presensya rito ay isang malinaw na paglabag sa batas. Pumasok ka ng walang pahintulot sa isang pribadong ari-arian. Alam ko ang ginawa ninyo, matapang na sagot ni Mireya kahit na nararamdaman niya ang panganib ng mga baril sa kanyang harap. Hawak ko ang katotohanan. Alam kong ninakaw mo ang pondo para sa Yolanda Relief para ibayad sa mga utang ng pamilyang ito. At alam kong ikaw ang nag-utos kay Doña Celina na i-frame up ako gamit ang sing-sing. Bahagyang sumikip ang mukha ng Monsinyor, isang mabilis na senyales na tinamaan siya sa sinabi ni Mireya. Tumingin siya kay Lucio pagkatapos ay muling humarap sa babae. Isang seryosong akusasyon mula sa isang babaeng napatunayang magnanakaw. Malamig na sabi ni Esteban, sino ang maniniwala sa isang anak ng karpintero laban sa isang lingkod ng simbahan, Lucio? Kung hindi mo tatahimikin ang iyong asawa, mawawala ang lahat ng suporta ng diocese sa darating na eleksyon. At alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan para sa mga utang ng iyong kumpanya. Tumingin si Esteban sa kanyang mga bodyguard. Kunin ang jacket niya. May kinuha siyang bagay mula sa bahay na ito. Naintindihan ni Mireya na ang memory card na ibinigay ni Luisa ang kanilang hinahanap. Paatras siyang humakbang habang papalapit ang dalawang malalaking lalaki. Tumingin siya kay Lucio, umaasang may kaunting tapang pa na natitira sa kanyang asawa. Ngunit nanatiling nakatungo si Lucio, nakatikom ang mga bibig, walang ginagawa habang ang kanyang asawa ay nasa bingit ng panganib. Sa sandaling iyon, tuluyang namatay ang huling bahagi ng puso ni Mireya para sa lalaking ito. Si Lucio ay isang basyong walang laman, isang sunod-sunuran sa kapangyarihan ng kanyang pamilya at ni Esteban. Bago pa man siya mahawakan ng mga bodyguard, isang nakayanig na ugong ng makina ng motorsiklo ang bumasag sa tensyon. Mula sa labas ng gate, sumulpot ang lumang motorsiklo ni Tala. Mabilis nitong pinasibad ang sasakyan papasok sa garahe na lumikha ng matinding usok at ingay habang umiikot ang gulong sa semento. Dahil sa gulat na paatras ang mga bodyguard at si Lucio. Mireya sakay, sigaw ni Tala habang pinatitigil ang motorsiklo sa tabi ni Mireya. Walang pag-aalinlangang sumakay si Mireya sa likod ng motor. Agad na pinasibad ni Tala ang sasakyan palabas ng gate. Paputukan ninyo. Marahas na utos ni Esteban. Narinig ni Mireya ang sunod-sunod na malalakas na putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi. Lumagpas ang mga bala sa kanilang gilid, tumatama sa mga pader na bato ng mansyon bago sila tuluyang nakalabas sa malawak na kalsada ng subdivision. Yakap-yakap ni Mireya si Tala habang mabilis na tumatakbo ang motorsiklo sa madilim at basang kalsada. Ang hangin ay humahampas sa kanyang muka at ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rito napapawi. Lumingon si Mireya sa likod, nakita niya ang matatayog na poste ng mansyong Montemayor na unti-unting lumiliit sa dilim, ngunit hindi pa sila ligtas. Nang marating nila ang matarik na daan pababa patungo sa tulay na bakal ng gimbal, sinubukan ni Tala na bagalan ang takbo ng motorsiklo. Subalit mabilis na naging mahirap ang galaw ng kanyang mga kamay sa manibela. Mireya, walang pren. Sigaw ni Tala, ang boses ay puno ng matinding takot habang pilit na pinipiga ang hawakan ng preno sa kanan at kaliwa. Walang nangyayari. Malambot ang kable at dire-diretsyong bumubulusok ang motorsiklo pababa sa madulas at basang semento. Naintindihan agad ni Mireya ang nangyari. Pinutol ng mga tauhan ni Esteban ang kable ng preno habang nakaparada ang motorsiklo sa labas ng mansyon.
Ang dambuhalang tulay na bakal ay mabilis na papalapit sa kanila sa ilalim ng dilim habang ang motorsiklo ay patuloy na bumibilis sa madulas na daan nang walang anumang paraan upang huminto. Umagaw sa atensyon ng lahat ang marilag na awit ng koro na umalingaw-ngaw sa matatayog na arko ng San Sebastian Cathedral, ngunit para kay Mireya ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghinga ng kanyang sariling pangungulila. Ligtas sila ni Tala. Matapos ang nakapanindig balahibong pagbagsak ng motorsiklo sa gilid ng madamong pilapil, malapit sa tulay kagabi, nagtamo lamang sila ng mga galos sa katawan. Ngunit ang dinalang takot nito ay nag-iwan ng malalim na dusa sa konsensya ni Mireya. Nadadamay ang kanyang kaibigan dahil sa kanyang laban. Gayunman, pinalakas ni Tala ang kanyang loob, sinabing ang kaligtasan ni Baste at ang paghahanap sa katotohanan ang pinakamahalaga ngayon. Sa tulong ng isang mabuting kapitbahay sa barangay na nagtatrabaho sa simbahan, nalaman ni Mireya na si Baste ay dadalhin sa katedral ngayong hapon para sa huling ensayo ng koro para sa darating na seremonya ng paglulunsad ng bagong proyekto. Nagpanggap si Mireya bilang isang tagalinis ng simbahan. Nakasuot siya ng kupas na damit, may nakatali na bimpo sa kanyang ulo at may hawak na basahan at walis. Lihim siyang nagtago sa likod ng dambuhalang haliging bato na lumikha ng malawak na anino sa loob ng katedral upang hindi siya mapansin ng sinuman. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya si Baste sa gitna ng mga bata sa koro. Ang kanyang anak ay may bakas pa rin ng panghihina, ngunit masigla na nitong kinakanta ang mga banal na awitin. Ang bawat nota ng tinig ng kanyang anak ay tila dumaan sa puso ni Mireya, nagdulot ng matinding kirot na may kasamang galak habang pumatak ang kanyang mga luha sa maruming sahig na kanyang pinupunasan. Buhay ang kanyang anak at ligtas ito. Nang magpahayag ang choir master ng maikling pahinga, isa-isang nagsipagtakbuhan ang mga bata upang uminom ng tubig. Si Baste, na medyo mahiyain, ay naglakad patungo sa gilid ng simbahan kung saan matatagpuan ang mga lumang kumpisalan na gawa sa maitim na kahoy na nara upang doon magpahinga. Nakita ni Mireya ang pagkakataon. Nang walang nakatingin, mabilis siyang pumasok sa loob ng kumpisalan sa kabilang bahagi, nakatabi lamang ng kumpisalang pinasukan ni Baste. Ang dalawang silid ng kumpisalan ay pinagdidikit ng isang makapal na pader na kahoy na may maliit na siwang na may rehas na bakal para sa komunikasyon sa pagitan ng pari at ng nagpapakumpisal. Baste, mahinang bulong ni Mireya sa siwang ng kahoy. Napatigil ang bata sa pag-inom ng tubig. Lumingon ito sa siwang ng kumpisalan. Sino po sila? Baste, anak ko. Si nanay ito. Bulong ni Mireya habang pilit na pinipigilan ang kanyang hikbi. Nanay, ika ng bata, agad na lumapit ang kanyang mukha sa siwang. Umagos ang masisiglang luha sa mga mata ng bata. Nanay, saan ka po pumunta? Sabi ni Lola, masama ka daw po. Sabi niya, magnanakaw ka. Pero hindi ako naniwala sa kanya. Alam kong hindi mo magagawa iyon. Salamat, anak. Hinding-hindi iyon gagawin ng nanay. Bulong ni Mireya habang idinidikit ang kanyang mukha sa malamig na rehas ng kumpisalan. Dahan-dahang ipinasok ni Baste ang kanyang maliliit at maiinit na daliri sa pagitan ng mga siwang ng rehas. Agad na hinawakan ni Mireya ang mga ito, naramdaman ang walang katulad na init ng kanyang anak. Ang mga daliri ng ina na may mga patong ng hirap dahil sa trabaho bilang arkitekto ay humaplos sa malambot na kamay ng bata. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng dumi, kahihiyan at sakit na kanyang pinagdaanan sa nakalipas na mga araw. Ang pag-ibig at tiwala ng kanyang anak ang pinakadakilang patunay ng kanyang dangal. Nanay, may ibibigay ako sa iyo. Bulong ni Baste. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na tranghat na gawa sa maliliit na butil ng kahoy mopo. Gawa ko po ito para sa iyo. Sabi ng pari, nagbibigay daw po ito ng proteksyon. Tinanggap ito ni Mireya na tila ba isang gintong kayamanan. Salamat, anak. Napakaganda nito. At nanay, may isa pa po, dagdag ni Baste habang inilalapit ang kanyang bibig sa rehas ng kumpisalan. Noong araw na paalisin si Nanay Luisa, nakita ko po ang lumang telepono niya na nahulog sa ilalim ng aking kama. Itinago ko po ito sa bag ko dahil natatakot akong makuha ni Lola. Alam kong mahalaga iyon kay Nanay Luisa
dahil bago siya umalis, binubulong niya sa akin na hanapin ko ang telepono. Nanlaki ang mga mata ni Mireya sa narinig. Ang telepono ni Luisa ay naglalaman ng orihinal na recording ng usapan ni na Selena at Esteban. Ang file na iyon ay may kumpletong metadata at mas mataas na kalidad ng boses kaysa sa kopya na nasa memory card na hawak niya isang hindi mapapasinungalingang ebidensya sa harap ng korte upang patunayan ang sabong pambihira ng pamilya Montemayor laban sa kanya. Baste pakinggan mo si nanay. Seryosong pakiusap ni Mireya. Itago mo ng maayos ang teleponong iyan sa pinakamalalim na bahagi ng bag mo. Huwag na huwag mong ipapakita kahit kanino, lalo na kay Lola o kay Papa. Malapit na tayong magkasama muli anak, pangako ng nanay. Opo nanay. Pangako, tumango si Baste habang pinunasan ang kanyang sariling luha. Narinig ni Mireya ang mga yabag ng takong ng sapatos na papalapit sa kumpisalan. Alam niyang kailangan na niyang umalis bago pa sila huliin ng mga gwardya. Nag-iwan siya ng isang mabilis na halik sa mga daliri ng anak bago marahang lumusot palabas sa likod ng kumpisalan sa pamamagitan ng maliit na pinto para sa mga pari. Bumukas ang pinto ng kumpisalang kinalalagyan ni Baste. Si Doña Celina Montemayor ang pumasok, ang muka ay puno ng hinala habang hawak ang kanyang mamahaling panyo. Tumingin siya kay Baste, pagkatapos ay tumingin sa kabilang bahagi ng kumpisalan. Lumapit siya doon at binuksan ang pinto ng kabilang silid. Walang tao roon. Subalit sa ibabaw ng upuan na gawa sa nara nakaiwan ang isang basang-basahan ng tagalinis ng simbahan. Isang basahang may amoy ng murang sabon na ginagamit lamang sa mga simpleng tahanan. Kumunot ang noo ni Doña Celina habang dahan-dahang pinupulot ang basahan gamit ang kanyang nakagang tayong kamay. Umagaw sa katahimikan ng talyer ang nag-iisang ingay ng lumang printer ni Tala na dahan-dahang naglalabas ng mga papel na may pulang marka ng babala ng bangko. Bawat pahina na lumalabas ay naglalaman ng mga numero at graph na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng pamilyang Montemayor. Isang katotohanang napakalayo sa kanilang marangyang pamumuhay sa harap ng publiko. Matapos ang palihim na pagkikita kay Baste sa cathedral, bumalik si Mireya sa talyer ng kanyang ama kung saan naghihintay si Tala. Gamit ang isang card reader, isinalpak nila ang memory card na ibinigay ni Luisa sa laptop ni Tala upang suriin ang kabuuang laman nito. Kasabay nito, dinala rin ni Tala ang mga dokumentong nakuha niya mula sa kanyang mga impormante sa korte at sa Registry of Deeds ng lungsod. Mireya, tingnan mo ito, tawag ni Tala habang itinuturo ang mga nakalimbag na papel. Ang mansyon ng mga Montemayor, ang lupang kinatatayuan nito, pati na ang mga sasakyan nila. Lahat ng iyan ay naka-foreclose o nakasangla na sa isang pribadong kumpanya ng pananalapi. Sinuri ni Mireya ang mga papel. Dahil sa kanyang karanasan bilang arkitekto na humahawak din ng budget ng mga malalaking proyekto, madali niyang naintindihan ang mga dokumentong legal. Ang kumpanyang ito, ang may-ari ay nakalista sa ilalim ng isang dummy corporation. Ngunit ang pangunahing stockholder ay walang iba kundi ang opisina ng pamamahala ng pondo ng diocese na pinamumunuan ni Monsignor Esteban. Eksakto, tumango si Tala. Ibig sabihin si Esteban ang may-ari ng mga utang ng pamilya Montemayor. Hawak niya sa leeg si Doña Celina at si Lucio, at hindi lang iyan. Ang kumpanya ng konstruksyon ni Lucio ay 3 beses nang kinasuhan sa korte ng mga supplier ng semento at bakal dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang at hindi pagbibigay ng sahod sa mga manggagawa sa nakaraang proyekto. Ipinasok naman nila ang audio file mula sa memory card ni Luisa. Ang tinig ni Monsignor Esteban ay malinaw na narinig sa buong talyer. Ang kanyang banal na tono ay naglaho na palitan ng isang marahas at nanggagalaiting boses habang kinakausap si Doña Celina. Celina, kailangang matuloy ang proyekto ng mall sa susunod na buwan, sabi ng boses ni Esteban sa recording. Kung hindi magsisimula ang konstruksyon, hindi ilalabas ng mga dayuhang investor ang paunang bayad na 50 milyong peso. Kapag hindi natin nakuha ang perang iyon, hindi ko mababayaran ang thumb hut o kakulangan sa pondo ng Yolanda Relief na ginamit ko para pondohan ang nakaraang kampanya ni Lucio. At kapag nalaman ng pamahalaan na walang laman ang pondo, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. Narinig din ang boses ni Doña Celina na umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit si Mireya Esteban,
Hindi papayag ang manugang ko na galawin ang pader sa kanluran. Sabi niya guguho ang simbahan kapag pinuwersa ang mall. Kung ganoon, alisin mo siya, bulyaw ni Esteban. Gumawa ka ng paraan upang sirain ang kanyang reputasyon. Patawan mo siya ng krimen na magpapatalsik sa kanya bilang punong arkitekto at auditor ng pondo. Kapag wala na siya si Lucio na ang hahawak sa posisyon at madali nating mailalabas ang pera, napaupo si Mireya sa isang lumang silya nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding galit at pandiri. 8 taon niyang tinalikuran ang kanyang sariling pamilya, nagtiis sa bawat pang-aapi ng kanyang biyanan at nagpakaaba upang maging isang mabuting asawa kay Lucio. Ngunit para sa kanila, siya ay isa lamang kasangkapan na madaling itapon kapag humarang sa kanilang kasakiman. Ang kanilang ipon at ang kanilang ipinagmamalaking karangalan at debosyon sa Diyos ay isang makapal na maskara lamang upang itago ang isang dambuhalang krimen na nagnanakaw sa pondo ng mga biktima ng bagyo. Tumingin si Mireya sa kanyang kaliwang kamay. Naroon pa rin ang bakas ng kanyang singsing sa kasal kahit na tinanggal na niya ito sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang hinila ang gintong singsing mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang ginto nito ay makinang sa labas, ngunit sa loob ay may nakaukit na pangalan ni Lucio, isang paalala ng 8 taong pagkabigo. Walang pag-aalinlangan niyang binitawan ang singsing at hinayaang mahulog ito sa loob ng isang lumang garapon ng bubog na puno ng mga kalawanging pako sa sulok ng talyer. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa gitna ng mga pako ay tila huling tuldok sa kanyang buhay may asawa. Handa na siyang lumaban, hindi na bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang inang nagtatanggol sa kanyang anak at isang anak na nagpoprotekta sa pamana ng kanyang ama. Tingnan mo ang petsang ito, Mireya. Muling pagsasalita ni Tala habang may itinuturo sa dokumento ng bangko. Kung hindi magsisimula ang konstruksyon at hindi papasok ang paunang bayad sa loob ng 3 linggo opisyal, na ididikit ng bangko ang foreclosure notice sa pinto ng mansyon ng mga Montemayor. Ibig sabihin ang petsa ng paglulunsad sa susunod na linggo ang kanilang huling pag-asa. Ito ang kanilang oras ng pagdedesisyon. Ang araw ng paglulunsad. Bulong ni Mireya habang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa isang mapanganib na ideya. Doon sila magtitipon lahat. Ang mga opisyal ng gobyerno, ang mga mamamahayag, ang mga dayuhang investor at ang buong mamamayan ng Iloilo na sumasamba kay Esteban. Anong plano mo, Mireya? Tanong ni Talabakas ang kaba, ngunit may halong pananabik sa kanyang tinig. Doon natin sila tatapusin, matatag na sagot ni Mireya. Ipakikita natin ang blueprint, ang mga dokumento ng bangko at ang recording na ito sa harap ng lahat ng tao habang kasalukuyang ginaganap ang seremonya. Doon natin lulukutin ang kanilang maskara. Bago pa man makasagot si Tala, may narinig silang kaluskos sa labas ng bintana ng talyer. Mabilis na pinatay ni Tala ang gasera, binalot ng madilim na katahimikan ang buong silid. Sumilip si Tala sa siwang ng lumang pinto at nakita ang isang motorsiklo na mabilis na lumalayo sa madilim na kalsada. Nang buksan niya ang pinto upang tingnan ang paligid, may nakita siyang isang puting sobre na isiningit sa ilalim ng pinto. Dinala ni Tala ang sobre sa loob at binuksan ito gamit ang flashlight ng kanyang telepono. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may nakasulat na mga salita gamit ang mga ginupit na letra mula sa dyaryo. Tumahimik kayo kung gusto ninyong makitang muli ang inyong pamilya. Kasama ng papel ang isang larawan, isang patagong kuha ni Mireya at ni Tala na magkasamang naglalakad sa baybayin ng gimbal nitong hapon. Nanginginig ang kamay ni Tala habang hawak ang larawan. Alam ng mga tauhan ni Esteban kung nasaan sila at handa silang pumatay upang mapanatili ang kanilang lihim. Umagaw sa katahimikan ng gabi ang sunod-sunod na hampas ng alon sa maliit na bangkang pangingisda na tila sumasabay sa dambuhalang tibok ng puso ni Mireya sa gabing walang patid ang kaba. Matapos matanggap ang liham ng pagbabanta sa talyer, hindi na sila nag-aksaya ng panahon ni Tala. Sa ilalim ng kadiliman, mabilis silang lumipat sa isang lumang bangkang pangingisda na pagmamay-ari ng isang tapat na kaibigan ng kanyang yumaong ama na nakadaong sa isang liblib na bahagi ng baybayin ng Gimbal. Doon sa ilalim ng malamig at maalat na hangin,
itinayo nila ang kanilang pansamantalang himpilan. Gamit ang natitirang lakas at ang kupas na kwaderno ng kanyang ama, huling inayos ni Mireya ang mga technical na guhit ng katedral. Ginawa niyang simple at madaling intindihin ang mga komplikadong kalkulasyon ng bigat ng pader sa kanluran upang kahit ang isang karaniwang tao ay maunawaan ang panganib ng paggiba rito. Samantala, hindi tumitigil si Tala sa pagpapadala ng mga mensahe sa kanyang network ng mga independent bloggers, lokal na mamamahayag, at mga istasyon ng radyo sa probinsya na hindi kontrolado ng pamilya Montemayor. Maglulunsad sila ng sabay-sabay na livestream bukas sa sandaling magsimula ang seremonya. Habang nangyayari ito sa kabilang panig ng bayan, pumasok si Lucio sa tahimik at abandonadong talyer ni Manuel Santos. Nag-iisa siya, dala ang isang flashlight. Pinagmasdan niya ang nagulong silid ang mga lumang kasangkapan sa pagkakarpintero at ang mga dumi ng sapatos sa sahig. Tumama ang liwanag ng kanyang flashlight sa isang sulok kung saan nakatapon ang ilang lumang laruan ni Baste na gawa sa kahoy. Naupo si Lucio sa isang tabi. Hinawakan ang isang laruang kotse na ginawa ni Manuel para sa kanyang apo. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga pangarap nila ni Mireya noong nagsisimula pa lamang sila, mga pangarap na binuo sa ibabaw ng marangal na trabaho na ngayoy tuluyan na niyang ibinenta para sa huwad na kapangyarihan at upang pagtakpan ang mga kasalanan ng kanyang pamilya. Bumalik ang liwanag ng flashlight ni Tala sa mukha ni Mireya. Sa loob ng bangka, pinuputol ang kanyang pag-iisip. Mireya, may masamang balita. Seryosong sabi ni Tala habang ipinapakita ang kanyang telepono. Nalaman ng impormante ko na nagrenta si Esteban ng isang pribadong armadong grupo ng mga security guard para bukas. Paliligiran nila ang buong katedral. Walang sino mang mamamahayag o karaniwang mamamayan ang papayagang pumasok ng walang VIP pass. Planado nilang harangan ang anumang tangka nating ilantad sila. Nangangahulugan ito na hindi makakapasok si Mireya sa harapang bahagi ng simbahan bukas. Ngunit alam ni Mireya ang isang bagay na hindi alam ng mga Montemayor. May isa pa tayong daan, sabi ni Mireya habang itinuturo ang lumang sketch ng kanyang ama. May lumang daanan o tunnel sa ilalim ng talyer na direktang patungo sa silid-aklatan sa ilalim ng katedral. Ginamit ito ng tatay ko noong panahon ng restorasyon upang magdala ng mga materyales nang hindi naaabala ang mga misa. Ang daanang ito ay hindi nakatala sa opisyal na plano ng lungsod. Nag-aalalang tumingin si Tala sa kanya. Masyadong mapanganib iyan, Mireya. Paano kung gumuho ang tunnel o paano kung may nagbabantay doon sa ilalim? Mapapahamak ka lang. Ito na lang ang tanging paraan, Tala. Matatag na sagot ni Mireya habang hinahawakan ang kanyang balikat upang pakalmahin ang kaibigan. Para kay Baste at para sa katedral na binuo ng tatay ko, kailangan kong pumasok. Bago matulog para sa huling gabi ng paghihintay, humarap si Mireya sa isang maliit at basag na salamin sa loob ng bangka. Kinuha niya ang kanyang lumang suklay at dahan-dahang inayos ang kanyang mahabang buhok. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Bukas haharapin niya ang kanyang pinakamalaking kalaban. Hindi siya magpapakita bilang isang biktima na may dumi sa mukha. Haharap siya ng may maayos na tindig, nakataas ang noo, upang ipakita sa kanila ang tunay na dignidad ng anak ng isang karpintero. Bago sumapit ang madaling araw, lumingon siya sa langit na puno ng bituin at bumulong ng isang maikling dasal para sa kanyang ama at para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sumulat din siya ng isang maikling liham para kay Baste, itinago ito sa bulsa ng kanyang jacket. Naglalaman ng lahat ng kanyang pagmamahal kung sakaling hindi na siya makabalik bukas. Sa ilalim ng huling takip ng dilim, bago sumikat ang araw, palihim na bumalik sina Mireya at Tala sa talyer upang buksan ang nakatagong pinto ng tunnel sa ilalim ng sahig ng bodega. Nang buksan ni Mireya ang mabigat na kahoy na takip ng daanan, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lamang amoy ng lumang lupa ang sumalubong sa kanya. Mula sa kailaliman ng madilim na tunnel, narinig niya ang mahihinang tunog ng bakal na tumatama sa bato, kasunod ng bulungan ng mga lalaki, at ang nakapanindig balahibong kaluskos ng mga bato na tila sadyang ginigiba. May mga tauhan si Esteban sa loob ng tunnel, at hindi lang sila naghuhukay, may amoy ng pulbura at sulfur na sumasabay sa hangin.
Napagtanto ni Mireya ang isang nakakakilabot na bagay. Plano nilang mag-iwan ng maliliit na pampasabog sa ilalim ng pader upang siguraduhing guguho ito, bukas na magmumukhang isang natural na aksidente dahil sa kalumaan ng katedral kapag nagsimula ang paghuhukay sa labas. Umagaw sa atensyon ng lahat ang nakatutulig na ugong ng dambuhalang diesel engine ng yellow excavator na nagpayanig sa sinaunang pundasyon ng San Sebastian Cathedral. Ang usok mula sa tambutso nito ay sumabay sa makulay na banderitas at masasayang tugtugin ng banda, ngunit sa ilalim ng magarbong pagdiriwang ay may nakatagong matinding gulo. Nakatayo si Monsignor Esteban sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamagarbong clerical na kasuotan. Sa tabi niya ay si Doña Celina na may suot na mamahaling perlas at si Lucio na nakasuot ng barong, ngunit bakas sa mukha nito ang matinding pagkabalisa. Binigyan ng Monsenyor ng banal na basbas ang dambuhalang makinarya habang ang mga dayuhang mamumuhunan at mga lokal na opisyal ay nagpapalakpakan. Ang pagiba sa lumang pader na ito ay hindi nangangahulugan ng pagiba sa ating pananampalataya, panimula ni Esteban sa kanyang talumpati habang gumagamit ng mikropono na umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ito ay simula ng modernisasyon para sa ating komunidad. Isang bagong simula na magdadala ng kaunlaran sa bawat pamilya sa Iloilo. Kasunod ng kanyang huling salita, muling umugong ang makina ng excavator. Nagsimula itong umabante, dahan-dahang itinataas ang dambuhalang bucket na gawa sa makapal na bakal patungo sa direksyon ng makasaysayang kanlurang pader ng katedral. Subalit bago pa man madikit ang bakal ng makinarya sa sinaunang adobe ng pader, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatigil sa lahat. Mula sa maliit na pinto ng bodega sa gilid ng katedral, lumabas si Mireya. Nakabukas ang kanyang buhok, suot ang simpleng puting blusa, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at puno ng dignidad. Mabilis siyang lumakad at tumayo ng diretso sa pagitan ng dambuhalang excavator at ng pader. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celina. Napaatras naman si Lucio nang makilala ang kanyang asawa. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, nagulat sa biglaang paglitaw ng babaeng kamakailan lang ay pinaratangan ng pagnanakaw. Huminto kayo, sigaw ni Mireya, sapat ang lakas ng kanyang tinig upang marinig ng mga tao sa unahan kahit walang mikropono. Huwag ninyong galawin ang pader na ito. Kung gigibain ninyo ito, guguho ang buong katedral. Sa sandaling iyon, sa iba't ibang sulok ng plaza, mabilis na kumilos si Tala, kasama ang kanyang mga kasamahan. Inilabas nila ang kanilang mga cellphone at camera. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mukha ni Mireya at ang dambuhalang makina sa kanyang harap ay na-broadcast ng live sa iba't ibang pahina sa social media. Ilabas ang baliw na iyan, marahas na sigaw ni Doña Celina sa kanyang mga bodyguard. Isang magnanakaw na sumisira sa banal na okasyon, ilayunin niyo siya rito. Dalawang malalaking bodyguard ang lumapit kay Mireya upang kalad ka rin siya palayo, ngunit mabilis na itinaas ni Mireya ang kanyang kaliwang kamay. Nakatali ng mahigpit sa kanyang pulso ang maliit na tranghat na gawa sa butil ng kahoy mopo, ang regalong ibinigay sa kanya ni Baste sa kumpisalan. Hawak niya sa kamay na iyon ang lumang kwaderno ng kanyang ama at ang opisyal na kopya ng peking blueprint ni Lucio na nagpapakita ng 4 na palapag na mall. Ang tranghat ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng tunay na pananampalataya ng isang ina laban sa huwad na kabanalan ng mga nagpapatakbo sa katedral. Ito ang opisyal na blueprint na nilagdaan ni Lucio Montemayor. Sigaw ni Mireya sa mga mahayag na nagsisipaglapitan na ngayon. Hindi ito restorasyon ng simbahan, plano nilang gawing mall ang lupang ito. At ang pader na ito ay ang load-bearing wall ng buong arko ng simbahan. Ayon sa mga talaan ng aking tatay na gumawa ng unang restorasyon, ang paggiba rito ay magdudulot ng agarang pagguho ng buong cathedral. Nagsimulang magkaingay ang mga tao sa barangay. Ang mga mamamayang susing sumasamba sa katedral ay nagulat nang makita ang blueprint ng mall. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa sapilitang pagpapaalis sa kanila para sa bagong negosyo ng mga Montemayor ay biglang nagkaroon ng malinaw na katibayan. Si Esteban, na nakikita ang mabilis na pagkalat ng mga camera, ay lalong naging desperado. Lumapit siya sa tabi ng driver ng excavator at bumulong ng marahas. "Ipatuloy mo ang makina.
Ipaabante mo, utos ng Monsignor. Hindi iyan tatayo riyan kapag naramdaman niya ang lapit ng bakal. Tabi lang iyan. Nanginginig ang driver ng excavator ngunit dahil sa takot sa makapangyarihang pari dahan-dahang niyang itinulak ang lever. Muling umabante ang dambuhalang makina. Ang mabigat at matalim na bucket ay unti-unting bumaba dahan-dahang lumalapit sa kinalalagyan ni Mireya. 1 metro, kalahating metro. Hindi gumagalaw si Mireya. Nanatili siyang nakatayo ng diretso nakatingin ng matatag sa driver ng makinarya. Walang takot sa kanyang mga mata dahil alam niyang bawat hakbang niya ngayon ay para sa dangal ng kanyang ama at para sa kaligtasan ng kanyang anak. Napatigil ang driver. Hinila niya ang hawakan upang ihinto ang makina. Hindi niya kayang pumatay ng tao sa harap ng daan-daang camera na kasalukuyang nagla-livestream ng bawat segundo ng insidente. Wala kang kwenta, sigaw ni Esteban, galit na hinarap ang driver. Sa gitna ng tensyon at sigawan ng mga tao, isang maliit na tinig ang biglang bumasag sa lahat. Nanay, nanay. Mula sa likod ng entablado, nakatakas si Baste mula sa pagkakahawak ng mga gwardya ng kanyang lola. Umiiyak ang bata, mabilis na tumatakbo patungo sa lugar ng konstruksyon, dire-diretsong patungo sa kanyang ina na nakatayo pa rin sa harap ng dambuhalang makinarya na nagbubuga ng mainit at maitim na usok. Baste huwag, sigaw ni Mireya sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding takot habang nakikita ang kanyang anak na mabilis na papalapit sa panganib. Umagaw sa ingay ng nagkakagulong plaza ang biglang pag-alingaw-ngaw ng boses ni Doña Celina mula sa mga dambuhalang speaker. Gawin mo ng malinis, Luisa. Ilagay mo ang singsing sa bag niya. Isang tinig na pumutol sa bawat kasinungalingan ni na Esteban. Ngunit bago dinala ang katotohanan sa mga speaker, nagsimula ang lahat sa mabilis na takbo ng mga paa ni Baste sa gitna ng kongtrong. Nakahinga ng maluwag si Mireya nang mabilis na buhatin ni Lucio ang bata palayo sa dambuhalang yellow excavator na nagbubuga pa rin ng mainit na usok. Habang yakap-yakap si Baste, pilit na pumapalag ang bata. Nanginginig ang maliliit nitong kamay habang dinudukot mula sa kanyang bulsa ang lumang cellphone ni Nanay Luisa at puwersahang isinaksak ito sa kamay ng kanyang ama. Papa, isave mo po si Nanay. Umiiyak na sigaw ni Baste habang nakatitig sa mga mata ni Lucio. Ito po ang cellphone ni Nanay Luisa, narinig ko po. Si Lola at si Tito Esteban, pinagkaisahan nila si Nanay. Sila po ang naglagay ng singsing, Papa, huwag ka nang maging hen. Ipagtanggol mo po si Nanay. Ang mga salita ng kanyang sariling anak ay tila dambuhalang sampal sa mukha ni Lucio. Tumingin siya kay Mireya na nakatayo pa rin ng diretso sa harap ng excavator. Walang takot na handang mamatay para sa katedral na binuo ng kanyang ama. Tumingin din siya kay Doña Celina na sumisigaw pa rin sa mga gwardya at kay Monsignor Esteban na may malamig at nagmamadaling anyo. Sa sandaling iyon, ang natitirang bahagi ng pagkatao ni Lucio ay nagising. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lucio. Mabilis siyang lumakad patungo sa books ng entablado, hawak ang cellphone ni Luisa. Nilapitan niya ang audio mixer ng sound system ng cathedral, isinaksak ang cord sa headphone jack ng telepono at pinindot ang play button. Doon tuluyang umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Celina sa buong plaza. Gawin mo ng malinis, Luisa. Ilagay mo ang singsing sa bag niya. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong marka. Kasunod nito ang malalim at malamig na boses ni Monsignor Esteban. Kailangan nating mapatalsik si Mireya sa lalong madaling panahon. Kapag nalaman ng gobyerno na walang laman ang pondo para sa Yolanda Relief dahil ginamit natin ito para bayaran ang mga utang ng kumpanya ni Lucio, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. Gawin mo ang lahat, Selena. Gamitin mo ang sing-sing upang sirain ang kanyang integridad. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong plaza ng San Sebastian Cathedral habang patuloy na tumutugtog ang audio. Ang mga mamamayan ng barangay, ang mga lokal na opisyal, ang mga mamamahayag, at maging ang mga dayuhang investor ay napatitig sa entablado. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celina. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa braso ng isang bodyguard habang si Monsignor Esteban ay napaatras, unti-unting nawawala ang banal na anyo sa kanyang mukha. Kasinungalingan iyan. Isang peking recording.
Sigaw ni Esteban sa mikropono, ngunit ang kanyang nanginginig na boses ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang kasalanan sa mata ng marami. Nagsimulang magkaingay ang mga tao. Ang mga mamamayan ng barangay na matagal nang nagtitiis sa mataas na buwis ng parokya at sa sapilitang pagpapaalis para sa bagong negosyo ay nagsimulang sumigaw ng puot. Magnanakaw manloloko, sigaw ng mga tao. May mga nagsimula ng magbato ng mga plastic na bote patungo sa entablado upang ipakita ang kanilang galit. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang ilang sasakyan ng pulisya na mabilis na tinahak ang daan sa gitna ng nagkakagulong karamihan. Si Tala na nakatayo sa tabi ng mga ahente ay may hawak na isang folder ng mga dokumento na naglalaman ng mga legal na ebidensya ng korupsyon na ipinadala niya sa Maynila bago pa man magsimula ang okasyon. Lumapit ang pinuno ng mga ahente kay Monsignor Esteban. Monsignor Esteban Montemayor, mayroon kaming warrant of arrest laban sa inyo para sa kasong malversation ng pampublikong pondo at falsification of documents. Pakisuyo sumama kayo sa amin ng matiwasay. Nanginginig ang mga kamay ni Esteban habang dahan-dahang inilalagay ng mga ahente ang bakal na piring sa kanyang mga pulso sa harap ng daan-daang kamera ng telebisyon na kasalukuyang nagpapalabas ng balita sa buong bansa. Humahangos naman si Doña Celina patungo kay Mireya. Ang kanyang marangyang perlas ay nagkalat sa lupa matapos nitong matapakan. Lumuhod siya sa maputik na lupa sa harap ng kanyang dating manugang umiiyak at nanginginig ang buong katawan. Mireya, Mireya, lupatawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Selena habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Mireya. Para kay Baste, para sa pamilya natin, iurong mo ang kaso. Huwag mong hayaang masira ang pangalan ng pamilya Montemayor. Tumingin si Mireya sa kanyang biyenan na nakaluhod sa putikan. Walang galit o paghihiganti sa kanyang mga mata, kundi purong lamig ng isang babaeng tuluyan nang nakalaya sa tanikala ng nakaraan. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang damit mula sa maruming kamay ni Selena. Lumapit si Mireya kay Baste, yumuko siya at binuhat ang kanyang anak. Habang nagkakagulo ang mga tao at sumisigaw ng galit kay Selena at Esteban, malumanay na ipinatong ni Mireya ang ulo ng kanyang anak sa kanyang balikat at tinakpan ang mga tainga nito gamit ang kanyang maiinit na palad. Ayaw niyang marinig o makita ng bata ang dumi at ang marahas na pagbagsak ng sarili nitong pamilya. Ipagtatanggol niya ang inosenteng isipan ng kanyang anak mula sa kanilang kasalanan. Humakbang si Mireya palayo sa entablado, hawak si Baste, habang ang mga tao sa barangay ay kusang nagbibigay ng daan para sa kanya, nagbibigay ng paggalang at palakpakan para sa tunay na tagapagtanggol ng katedral. Nang makababa siya, lumapit si Lucio sa kanya. Nanginginig ang buong katawan nito, may luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa kanyang asawa at anak. Mireya! Bulong ni Lucio, dahan-dahang lumuhod sa kanyang harap sa harap ng lahat ng mamamahayag. Patawarin mo ako, napakahen ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong kustodiya ni Baste. Lalayo ako, aalis ako sa politika. Gagawin ko ang lahat para maituwid ang mga pagkakamali ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maging ama kay Baste. Tumingin sa kanya si Mireya nang may malamig at matatag na anyo. Ibibigay mo ang kustodya dahil alam mong wala ka ng legal na karapatan pagkatapos ng araw na ito, Lucio. Gagawin mo ang nararapat bilang ama, ngunit hinding-hindi na tayo babalik sa dati. Ang kasal natin ay matagal nang natapos noong gabing ipatapon mo ako sa ulan. Walang pag-aalinlangan niyang tinalikuran si Lucio naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan ni Tala habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng cathedral. Naiwang mag-isa si Lucio sa gitna ng Kongtrung, nakaluhod sa maputik na lupa habang ang huling sinag ng araw ay tumatama sa kanyang nanginginig na mukha. Sa kanyang tabi, nakahiga sa putika ng gintong singsing sa kasal na itinapon ni Mireya sa garapon ng pako na tila dinala ng tadhana upang ipakita sa kanya ang huling halaga ng kanyang karuwagan. Alam niyang nawala na sa kanya ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng tunay at hinding-hindi na niya ito maibabalik pa. Umagaw sa katahimikan ng umaga ang muling pagbatingaw ng sinaunang kampanang tanso ng San Sebastian Cathedral na naglabas ng malinis at malambing na tunog na wala ng bakas ng uling ng dumi ng kasakiman.
ang matatayog na arko ko ay hindi na napaliligiran ng mga dambuhalang makinarya o ng mga armadong gwardiya, kundi ng mga makukulay na bulaklak ngiti at marangal na musika na sumasabay sa dagsa ng mga tao. 3 buwan matapos ang nakalulunos na iskandalo ang katedral ay opisyal nang natapos sa restorasyon nito. Ito ay ganap na naibalik sa kanyang orihinal na kagandahan sa ilalim ng pamumuno ng isang Independent Conservation Committee na pinamumunuan ni Mireya Santos. Ang mga dayuhang eksperto at ang mga lokal na opisyal ay nagpahayag ng labis na paghanga sa bawat detalye ng kahoy at bato na tila muling binigyan ng bagong hininga. Suot ang isang simple ngunit napakarikit na puting Filipiniana na may banayad na borda ng mga lokal na bulaklak sa gilid, magiliw na tinanggap ni Mireya ang mga bisita. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan at dignidad. Si Tala na nakasuot ng maayos na formal na kasuotan ay nakatayo sa kanyang tabi, masayang kumukuha ng mga larawan at nakikipag-usap sa mga mamamahayag na naroon upang iulat ang tagumpay ng buong komunidad. Habang nag-uusap ang mga tao, dahan-dahang lumapit si Mireya sa pader. Sa kanlurang bahagi ng katedral, ang pader na minsang hinarangan niya gamit ang kanyang sariling katawan sa harap ng excavator. Ang adobe rito ay maayos na nalinis, at sa ibaba nito ay inilagay ang matitigas na suportang gawa sa matibay na kahoy na yakal at molave na inihandog ng mga dating mag-aaral at kasamahan ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahang inilapat ni Mireya ang kanyang palad sa magaspang at matatag na kahoy. Naramdaman niya ang isang banayad na init na tila ba ang kaluluwa ng kanyang tatay na si Manuel ay nakangiti sa kanya. Nagpapasalamat na ang diwa ng pagkakarpintero at karangalan ay nagtagumpay laban sa maruming ginto ng mga mapagsamantala. Nanay, tingnan mo po ito. Narinig ni Mireya ang masiglang tinig ng kanyang anak. Tumingin siya sa dako ng malawak na tarangkahan ng katedral. Naroon si Baste na may suot na maliit na barong kasama ang kanyang mga kaklase mula sa barangay. Buong pagmamalaki na itinuturo ng bata ang isang gintong plaque na nakakabit sa tabi ng pader. Lumapit si Mireya at tinitigan ang plaque. Nakasulat doon sa malalaking letra, punong arkitekto ng Restorasyon Mireya Santos, anak ng master carpenter na si Manuel Santos. Umagos ang banayad na luha ng galak sa kanyang mga pisngi. Ang pangalan ng kanyang tatay na minsang minaliit ng pamilyang Montemayor ay nakasulat na ngayon sa kasaysayan ng lungsod, hindi mabubura kailanman sa puso ng mga mamamayan. Nang pumasok si Mireya sa loob ng katedral upang magsindi ng kandila sa tabi ng altar, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa pinakahuling hilera ng mga upuan malayo sa karamihan. Si Doña Celina Montemayor ito. Wala na ang kanyang marangyang anyo, wala na ang kanyang mga mamahaling perlas o ang lace na gangtalyo. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit, mukhang gaod payat at may bakas ng matinding sakit sa kanyang nanginginig na mga kamay habang hawak ang rosaryo. Matapos kumpiskahin ng bangko ang kanilang mansyon at lahat ng kanilang ari-arian upang bayaran ang mga utang na iniwan ni Esteban na kasalukuyang nakakulong, wala nang natira sa kanya kundi ang isang maliit na upahang silid sa labas ng lungsod. Nang maramdaman ni Selena ang presensya ni Mireya, dahan-dahan siyang tumayo. Yumuko siya hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang dating manugang dahil sa matinding hiya. Mireya, mahinang bulong ni Selena, nanginginig ang boses. Salamat. Salamat at pinayagan mo akong pumasok ngayon. Gusto ko lang humingi ng tawad muli. Alam kong napakalaki ng naging kasalanan ko sa iyo. Sinira ko ang buhay mo dahil lamang sa aking huwad na karangalan. Tumingin sa kanya si Mireya nang may kalmado at matatag na anyo. Walang bakas ng puot o pagmamataas sa kanyang mukha. Pinatawad ko na po kayo, Doña Celina, mahinahong sagot ni Mireya. Pinatawad ko kayo hindi dahil gusto kong kalimutan ang nangyari, kundi dahil ayokong dalahin ang bigat ng galit sa aking puso habang pinalalaki ko si Baste. Ngunit ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugan na ibabalik ko ang nakaraan. Hindi na po ako ang manugang na maaari ninyong utusan o saktan. Mabuhay po kayo ng may kapayapaan at sana ay gamitin ninyo ang natitirang mga araw sa tunay na pagsisisi. Yumuko si Selena, patuloy ang pag-agos ng luha ng pagsisisi sa kanyang mga pisngi habang marahang tumatango. Alam niyang ito ang pinakamabigat,
Ngunit pinakamatarungang parusa sa kanya ang makita ang tagumpay ng babaeng minaliit niya nang walang kakayahang muling maging bahagi ng kanyang buhay. Nang lumabas si Mireya sa patio ng simbahan, nakita niya si Lucio na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt, mukhang pagod, ngunit mas kalmado kaysa rito. Natapos na ang kanilang legal na paghihiwalay. Kusang isinuko ni Lucio ang kanyang karapatan sa kustodya at pinirmahan ang paglilipat ng lahat ng natitirang ari-arian para sa edukasyon ng bata nang walang hinihinging kapalit. Nagpalitan sila ng maikling nod mula sa malayo. Nakita ni Mireya si Lucio na lumapit kay Baste niyakap ang bata nang mahigpit at bumulong ng ilang payo bago dahan-dahang naglakad palayo patungo sa isang terminal ng bus. Plano nitong magsimula muli mula sa simula bilang isang simpleng driver ng truck o karpintero sa ibang probinsya, malayo sa karangyaan ng politika na halos sumira sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Mireya ang ganap na kalayaan ng kanyang isip. Lumapit si Baste sa kanya, hawak ang kanyang kamay habang nakatingin sa dambuhalang pinto ng katedral. Nanay, bulong ng bata, may ngiti sa kanyang mga labi. Matatapos na po ang pista bukas. Pagkatapos po ba nito, babalik na tayo sa lumang bahay kahoy ni Lolo Manuel sa tabi ng dagat sa Gimbal. Tumingin si Mireya sa kanyang anak habang ang sariwang hangin ng hapon ay humahaplos sa kanyang mukha. Umagaw sa payapang hapon ang marahang tunog ng paglalagari at ang pamilyar na halimuyak ng nilagariang kahoy sa lumang talyer sa tabi ng dagat ng Gimbal. Ang malamig na simoy ng dagat ay lumulusot sa mga bintana, nagdadala ng tunog ng banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Nakahawak si Mireya sa isang maliit na pait habang tinutulungan si Baste na tapusin ang isang maliit na laruang bangka na gawa sa matigas na kahoy na yakal. Ang bata ay seryosong nakatitig sa bawat detalye ng kahoy, pilit na ginagaya ang maingat na paraan ng pagpapakinis ng kanyang ina. Walang marangyang mansyon, walang malalaking sasakyan, at walang mga mapanghusgang mata sa paligid. Ang maliit na talyer ng kanyang ama, na minsan ay naging kanilang kanlungan sa gitna ng unos, ay naging tahanan na ngayon ng kanilang mga bagong pangarap. Bumukas ang lumang pinto at pumasok si Tala dala ang ilang bagong libro para kay Baste at isang balot ng mainit na kakanin mula sa bayan. Mireya, tingnan mo ito. Nakangiting sabi ni Tala habang iniaabot ang isang pambansang pahayagan. Tiningnan ni Mireya ang pahina ng kultura. Naroon ang balita na ang Cathedral ng San Sebastian ay nakatanggap ng nominasyon para sa isang prestihiyosong parangal ng pangangalaga sa arkitektura sa Asya. Ang artikulo ay may kasamang malaking larawan ng katedral at may nakasulat na papuri para sa kanyang dedikasyon at integridad bilang arkitekto. Salamat Tala, nakangiting sabi ni Mireya bago ibinalik ang pahayagan sa mesa. Ang parangal ay magaganda, ngunit alam ni Mireya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang nakasulat sa papel, kundi ang katotohanan na ang katedral ay nananatiling nakatayo ng matatag, at ang pangalan ng kanyang ama ay nalinis na mula sa anumang dumi ng pag-aalinlangan. May malaking handaan daw sa barangay bukas para sa iyo. Biro ni Tala habang kinukuha ang kakanin upang hatiin kay Baste. Sikat ka na talaga sa buong Iloilo. Nagtawanan sila sa loob ng talyer. Ang talyer na dati ay puno ng lungkot ay napuno na ngayon ng masisiglang tinig ng dalawang magkaibigan at ng tawa ng isang bata. Nang sumapit ang dapit hapon, nagpaalam na si Tala. Hinatid siya ni Mireya sa kanyang motorsiklo. Pagkaalis ni Tala, naglakad si Mireya patungo sa dalampasigan kung saan inilalagay ni Baste ang natapos na laruang bangka sa tubig. Dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng baybayin ng Iloilo na nag-iwan ng matinding kulay ng ginto at kahel sa malawak na kalangitan at sa ibabaw ng tubig dagat. Niyakap ni Mireya si Baste habang pinapanood ang maliit na bangka na dahan-dahang tinatangay ng agos ng tubig patungo sa malawak na dagat. Naramdaman ni Mireya ang banayad na paghinga ng kanyang anak at ang matatag na tibok ng puso nito. Naalala niya ang kanyang buong paglalakbay, ang kahihiyan sa ulan, ang pagkawala ng kanyang karangalan, ang sakit ng pagkakahiwalay sa anak, at ang maruming kasakiman ng pamilya Montemayor na nagtangkang sumira sa kanya. Ngunit sa pagtatapos ng lahat, narito siya nakatayo ng matatag sa tabi ng dagat na minsan ay naging saksi sa kanyang pag-iyak. Hinimtaw ay lumaaring magtayo ng matatayog na mansyon
sa ibabaw ng kasinungalingan at maari silang gumamit ng kapangyarihan upang apihin ang mga mahihina. Ngunit ang mga estrukturang itinayo sa dumi at dusa ay tulad ng mga kastilyong buhangin, mabilis naguguho sa unang hampas ng unos ng katotohanan. Taging ang mga bagay na itinayo sa ibabaw ng tunay na pag-ibig, katapatan at karangalan ang mananatiling nakatayo matatag at walang kamatayan sa pagdaan ng panahon. Nanay, tingnan mo po ang bangka natin, lumalayag na siya. Masayang sigaw ni Baste habang itinuturo ang laruang bangka na unti-unting lumalayo sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Ngumiti si Mireya at hinawakan ang kamay ng kanyang anak, handang tahakin ang bagong simula ng may malinis na budhi at ganap na kapayapaan sa puso.